Yan mga les, meron tayo rito Honda ABB 10160. So brand new to. Ang mileage ito nasa 300 pa lang yata. Yan. Ang owner nito si Marlon Binata. Yan, shoutout kay Marlon, umuwi lang. Sumakit yung tiyan. So ginagawa natin dito, linalagyan natin ng Cielo X1 GT. Tapos ginawa natin, may 3-way din to, may 3-way switch. Pero nagagamit na yung passing, sinabay natin dito sa passing yung high para maganda, para pag nag-passing siya, hindi yung headlight lang ang nag-on, pati yung NDL. Kasi mas effective yun kasi hindi hamang na maliwanag yung NDL pagka magka-passing kayo. Tapos pinalagyan to ni Marlon ng PIAA din. So pagka busina, naka-bracket tayo. Lalagyan natin dito. Tandaan nyo, pag magkapa-install kayo ng busina, tayo yung PIA pogi. Pag mag-install kayo ng busina, huwag yung mamaya na. Nakaharap dito yung butas dito. Kunyari, ito yung butas, nakaharap na ganyan. Maling-mali yun. Hindi ko alam bakit ganun mag-install iba. Kasi alam naman nila na pinapasok ng tubig yung busina. Kaya pag may nagpunta rito ng customer namin, tapos mahina yung busina, sinasabi namin, sir, di naka-bracket yung horn mo malamang, kaya may tubig sa loob. Ang pangit pa nun, sa una, humihina lang yung busina, tapos katagalan, pagka matagal na yung tubig doon, nasisira ng tulo yan, siguro nasisira yung coil. May coil kasi yung mga busina eh. So, yung ginagawa namin naka-bracket, nandito yung butas sa side na to. Tapos yung isang busina nandito. Para safe na safe sa tubig. Basta tandaan nyo mga LEDs, ang kalaban ng busina na snail horn ay water. Ayaw niyang umiinom ng tubig. Ayan, maski na kinarwas nyo o umuulan, pagka doon nyo kinabit yung busina, malamang sa malamang, masira yung busina niyan. So, check yung mga pina-install yung busina, malamang sa walang bracket. Kasi may mga shop na din na kumukuha sa atin ng bracket para mas-safe yung busina nila. Pero pagka walang bracket talaga, sa Honda ADB 150, 160 na V2, V3, sa Honda PCX, pag hindi naka-bracket yung busina, ganun yung madalas na ginagawa nalang pag-install. Papakita natin, kumuha tayo ng PIAA. So, ilan na yung customer na nagpunta rito na hindi natin in-install, na humina yung busina. Maswerte pa pagka yung busina nila, nagkatubig lang, tapos nagagawa pa ang busina. Pag matagal na nga kasi siraan, ilan na yung customer namin na siraan ng busina? Pakita mo. Pag tinanggal si stock horn, pwede nang i-bolt on lang to eh. Ayun, ganun no. So, ganun ang kabit. Kaya pag tinignan nyo rito dyan, makikita nyo yung busina. Nakaharap talaga kung saan kayo pupunta. Kaya pag umuulan, tapos mag-drive kayo, special pag matulin, ayan, ganito kami magkabit, pakita mo. Pag naka-bracket, ganyan magiging kabit yan. So, pag tinignan nyo rito, hindi makita yung butas, safe na sa tubig. So, yan ang kalaban ng busina ng mga snail horn. Sa mga kotse, kahit sa anong motor, huwag nyo kayo magkakabit ng gano'n ng butas. Kasi nga, pag pinasok ng tubig, wala na, hihina na. Tapos, pag kami nag-wiring din, o cutting o splicing o electrical tape, di kami nagka-cut ng wire. Especially ito, bago-bago. Maski na bago or lumay motor nyo, di kami nagka-cut. Ayan. So, ginagamit namin harness dito. Plug and play. Ibig sabihin plug and play, matatanggal yung harness ng buong buo rin. Kung paano namin siya kinabit, matatanggal yun ng buo. Na walang tinalupan o sinugatan to sa wiring ng motor niya. Especially mga bago. Tapos, putol-putol ang wire. Tapos sa bracket naman, huwag kayong problema sa bracket kasi marami kaming bracket dito na kino-customize kasi may mga welder kami rito, TIG welder. Kung yung switch nyo malayo, pwede natin ilapit. Kung yung passing nito, walang passing mo ito, pwede tayo maglagay ng passing na malapit. Basta yung una yung gusto nyo, pwede natin gawin rito. Tapos gagamitin natin bracket. Stainless na powder coated. Kung malaking ilaw nyo, may bracket din kami para sa malaking ilaw. Nandito sa side na to, dyan. Kaya maganda, hindi dito natatapan yung headlight. Dito siya. So yan, nakamount sa dalawang side. Yung busina niya, nasa side yung butas. Kaya pag dito sa harap, ayun, wala kayong makikita ang butas ng busina. Kaya safe na safe sa car wash, saka sa tubig, ulan na rin. So yan ang problema ng mga snail horn. Pinapasok ng tubig, humihina.
at nasisira. So ito, naka-horn bracket. Ayan. Tapos, ito yung kabila. Yung harness natin dyan, naka-special terminal. Ayan, yung yellow. Tapos, plug and play lang yung mga harness. Yan na, tapos na tayong i-wiring to sa i-mount yung ilaw at busina. Tetest na natin. Okay, pogi. Yan yung MDL na X1 GT sa ilalim natin ng headlight nilagay. Pagka dito sa sa ADV, malaki talaga yung distansya ng fender sa ilalim ng headlight. Kaya safe siya, walang sayad. Yun. Tapos busina. Ito yung wiring na ginawa natin. Paano ba to? Naka-low. Paano high? Ayun. Pagbaba low, tapos parang ganun din pogi. Ito, passing lang. Pag gusto mag-passing dito lang. Pag dito naman, sasabay na sa high and low. Passing to sa ka-high. So, yan ginawa natin. Parang nagagamit ni Sir, ni Marlon, yung passing niya. Sa mga Kimco pwedeng ganyan eh. Basta Kimco pwedeng gantong wiring dito yung high and low. Pag naka-on, sabay na sa passing. Basta mga Kimco. So, yan. At may panel. Pogi, lagyan mo sabon yan. So, ayan. Daming pinakabit ni Marlon. Dala niya yung item eh. So, yung... Dala tayo rito, kakabit na yung kaha. Yan, video lang natin to. Pagka gusto nyo maglagay ng bracket dito, yung mga may monitor na Apple CarPlay or cellphone holder, meron kaming bracket para dyan. Stainless na powder coated. Kaya nga lang, papalitan nyo to ng metal na inner bolt para matibay kasi rubber pa to eh. So, hindi kasama yung sa bibili nyo. Meron kaming bracket lang na stainless na naka-powder coat. So, gagawin nyo lang, tatanggalin nyo yung apat na tornilyo. Yan. Lulukan nyo lang, di nyo kailangan palang tanggalin. Ay, kailangan tanggalin kung kakabit pala yung pogi. So, pakita na lang natin. Patong mo na lang, pat. Yan o. Lapat mo. Taas mo to, taas mo. Hindi pala siya pwede nakababaan. Ay, yan o. Patong mo na lang yung windshield. So, ayan o. Dito nyo ikakapit o. Pwede naman maglagay ng camera. Ay, yan o. So, pag gusto nyo ito, 2K lang available sa amin. Tapos, stay na siya ng powder coated. Yan, pwede ka maglagay ng camera, ng monitor, saka yung cellphone holder, mga quad lock. So, yan. Available sa amin yan. Yan, ito na ginagawa namin na Honda ADV. Dana tayo rito. Ito na ilaw. Pailaw, pogi. Yan o, sumasabay sa passing ng headlight. Ganun ang ginawa namin setup. Sumasabay sa passing pati yung high and low. Yan, may busina na lon. May busina na lon. Pwede kang bumusina pag nakakita. Ano ba bumusina? Pag nakakita ng maganda o pogi? Pareho. Hello, yayari ka. So, yan. Pati yung bracket, pati yung switch, ginawa natin ng bracket eh. Maarte si Marlon eh. Gusto may bracket pa. Pakita ka natin. Ano lang pala to eh. Passing. Yung stock bracket na nag-passing to eh, no? Kala ko na ginawa mo eh. Makata nyo, sa babaon. Ito. Pag sa taas, high lang sumasama dito. Iniwalay mo pa talaga, no? Ayan, pag naka-on, sabay sa passing, sabay sa high. Mag-low na yan. Okay na ba yan? Ano to? Screen protector? Daming bula. So yan, dana tayo. Busina. Ito talagang busina na itong ADD. Medyo malit, oh. Ganito rin sa 350 eh.
Yan yung busina kinabit natin, Bosch Europa. Ay, PIAA Auto Style. Wala, nakakabit yung mga fender extension mo. Burger King ka na. Yan, dala tayo rito. Yan. Lahat ng kinabit nito, no cutting, no splicing, no electrical tape. Naka-harness yan.